Over 7,000 Christians are slaughtered in Nigeria for the past 220 days. Iranians converting from Islam to Christians are reportedly being killed, prosecuted, tortured, and imprisoned. And I see to it na parang history repeats itself gaya yung mga martyrs natin noon. And some says na yung mga 12 disciples, ang pagkamatay nila ay may binalatan ng buhay, may pinugutan ng ulo at etc. Tapos ikaw, na pumupunta ng church, pinagsabihan ka lang ng pastor mo, tinuwid lang ng mga members yung mali mong ugali, is nasasaktan ka na, nag-backslide ka na. So, yung mga iba nga, tinorture na, kinulong na, pinatay na, pero yung faith nila, ikinip pa rin nila. Hindi nila isinuko. And yet, here you are, rejecting the word of God. Low in faith, walang Bible education. So what a great privilege na we are in a free country na kung saan pwede kang mag-share ng gospel. Pwede mong i-express ang relationship mo sa Diyos. Dito mo malalaman na totoo ang ating sinasambang Diyos, mga kapatid. Huwag mong ikahiya. Kasi take a look at this. Sino ba ang Diyos na laging minamak? Diba si Jesus Christ? Bakit sila Muhammad? Bakit sila Buddha? Bakit sila Allah? Or even the God of Hindu and India, Lord Shiva nila, is hindi naman minamak only Jesus Christ. Kasi alam mo, siya ang tunay na buhay na Diyos. Kasi bakit imamak ni Satanas kung hindi siya totoo? Gagamit si Satanas ng lalapastangan sa Diyos. Kaya ang tanong, bakit dapat tayong makipagtipon-tipon sa isang church or ministry? Kasi number 1, para meron kang guide. Para may magtuwid sa'yo. At pag may magtutuwid sa'yo, using the word of God, kapatid, hindi ka mapupuntang impyerno. Pero ang dinadaing ng marami, iba-iba kasi ang doctrine ng mga relihiyon Kaya di ko na alam kung sino ang tama. Kaya ito naman ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Wala pong tamang relihiyon. Dahil ang word na church ay galing sa Greek word na ekklesia, na ang ibig sabihin ay an assembly or called out ones. So malinaw kapatid na ang church ay hindi gusali or building lang. Ang church ay ang mga tao. Church is the body of Christ and Jesus is the head of the church. Ephesians 1 verse 22 to 23, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So tayo na nag-receive kay God, at yung mga tunay na may relationship sa Kanya at guided ng Holy Spirit, tayo ang church, mga kapatid. At sabi pa dito sa Corinthians 12 verse 13, for in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Amen. Kaya yung mga taong nagtitiwala na si Jesus Christ ang nagligtas sa kanila through faith alone, by His grace, sila na yung mga church. Tayo na ang church kasi nasa atin na si Kristo. The Spirit of God lives within us. Kaya wala pong tamang relihiyon. Tigil-tigilan nyo na po yung paghahanap ng tamang relihiyon. Dahil si Jesus Christ lamang po ang daan papunta sa langit. Sabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ang dami kong nakikita na I'm proud in my religion. Amen. Ito lang ang religiong makakapagligtas sa amin. Stop it, guys. You should be a follower of Christ, not a follower of your religion. You should be trusting Christ, not your religion. Kasi walang religion na makakapagligtas sa atin. Dapat magbasa po tayo ng Bible. At dapat biblical po ang lahat. Dapat malinaw po sa inyong lahat. Kaya sa amin, ang turo ng pastor ko, shout out Pastor Provi Cadelina ng Hosanna Bible Baptist Church and Pastor Ver Sabala, na if the Bible is silent about it, we don't talk about it. We keep our mouth shut. Kasi ayaw naming dagdagan o kulangan yung sinasabi ng Bible. And if the Bible is loud and clear, we preach it and share it accurately. At may halo po kaming pag-iingat niyan. Kasi if you share the Word of God or preach the Word of God, dapat po malinis ang puso natin. Dapat pinapamuhay po natin yung mga sinasabi natin. Dapat meron kang good motives. Ikaw kapatid, gusto mo ba na kapag nagkita kayo ni Lord, is tatanungin niya, anak, binasa mo ang mga salita ko, pero bakit mo ito hindi nauunawaan? Bakit mo ito hindi ginagawa? Kaya sabi nga ni Lord, seek the Lord with all your heart and He will show you the truth, and the truth will set you free. Magbasa ka ng Bible, kapatid, para malaman mo yung purpose mo. Kilalanin mo muna kung sino ang Creator mo. Kasi siya ang kaisa-isang nagbibigay ng life and purpose.